Isang nakakabinging biyak ang pumunit sa katahimikan ng maliit nilang apartment. Kasunod nito ang nagkakandabulol na sigaw ng ate niya, si Liza. Ella, tulong! Si Angelo! Napatalon si Ella mula sa kinauupuan niyang silya. Sa isang iglap, nasa tabi na siya ng kanyang kapatid, nakatingin sa nanginginig na katawan ni Baby Angelo. Nanlalaki ang mga mata nito, habang ang mga maliliit na kamao ay naninigas. Anong nangyayari sa kanya? Halos pabulong na tanong ni Ella. Kahit na alam na niya sa kaibuturan ng kanyang puso. Kumbulsyon. Hindi ko alam. Mainit siya kanina pa. Tapos bigla na lang siyang ganito. Humahagulgol na, sabi ni Liza. Nanginginig sa takot habang yakap ang anak. Parang may bumara sa lalamunan ni Ella. Kailangan niyang maging matatag para sa atin niya, para kay Angelo. Dalhin natin siya sa ospital, ngayon na. Ang mga sumunod na sandali ay tila isang masamang panaginip. Ang maingay na biyahe sa tricycle, ang nag-aalalang mukha ng mga tao sa emergency room, at ang walang katapusang paghihintay. Nang sa wakas ay lumabas ang doktor, ang dala nitong balita ay isang malaking sampal sa kanila. Your nephew is stable for now, sabi ng doktor sa seryosong boses, but his seizure was caused by a severe infection. We need to run more tests and he needs to be confined. Worst case scenario, he might need surgery. Nakahinga ng maluwag si Liza, pero si Ella ang tanong na kinatatakutan niya ang binitawan. Magkano po ang aabutin, Doc? Ang halagang sinabi ng doktor ay parang bombang sumabog sa pandinig ni Ella. Libo-libo. Isang halaga na kahit pagsamahin pa ang lahat ng naipon nila ay hindi nila kailanman maaabot. Napaupo si Liza sa isang bench at napahagulhol na lang muli. Si Ella naman ay napasandal sa malamig na pader ng ospital na papikit ng mariin. Saan sila kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang trabaho niya sa isang maliit na karinderya ay sapat lang para sa araw-araw nilang gastusin. Kinabukasan, habang nagbabantay si Ella sa ospital, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Aling Tessie, ang tsismosa nilang kapitbahay. Naku Ella, nabalitaan ko ang nangyari kay Angelo. Sabi nito, may daladalang supot ng tinapay. Ang mga mata nito ay puno ng awa, pero may kung anong kislap na hindi maintindihan ni Ella. Salamat po sa pagdalaw, Aling Tessie. Umupo ito sa tabi niya. Alam mo, Iha, baka may paraan ako para matulungan ka. Napakunot ang noo ni Ella. Po? May kilala kasi ako. Isang napakayamang pamilya. Dati kong amo. Pagpapatuloy ni Aling Tessie, bumubulong na parang may sinasabing isang malaking sikreto. Nangangailangan sila ng isang caretaker. At malaki ang sweldo. Sobrang laki, Ella. Sapat para bayaran ang lahat ng gastusin dito sa ospital at higit pa. Biglang nabuhayan ng pag-asa si Ella. Talaga po? Ano pong gagawin? Mag-aalaga ng matanda? Umiling si Aling Tessie. Hindi. Mas madali pa roon. Tumingin ito sa paligid bago muling nagsalita. Ang aalagaan mo ay ang anak nila, isang binata. Pero natutulog siya. Natutulog? Naaksidente siya. Comatose. Paglilinaw ni Aling Tessie. Ang kailangan lang nilang gawin mo ay samahan siya. Basahan mo ng libro. Kausapin mo. Gusto lang nila na may kasama siya palagi. Iyon lang. At babayaran ka nila ng malaki para doon. May kung anong hindi tama. Masyadong maganda para maging totoo. Bakit po ako? Marami namang mas kwalipikadong nurse dyan. Ngumiti ng mahiwaga si Aling Tessie. Dahil may hinahanap silang espesipiko, isang bagay na meron ka. Ano po iyon? Ang pangalan mo. Lalong naguluhan si Ella. Ang pangalan ko po? Oo. Iha. Ella ang pangalan mo, hindi ba? Hindi na sumagot si Ella. Pinoproseso ng isip niya ang lahat. Isang trabahong kailangan lang niyang samahan ang isang taong comatose at ang tanging kwalifikasyon ay ang pangalan niya, amoy kalokohan.
amoy panganib. Pero nang maalala niya ang mukha ni Angelo at ang mga umiiyak na mata ng ate niya, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan. Wala siyang karapatang matakot o magduda ngayon. Sige po, tatanggapin ko. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa labi ni Aling Tessie. May kinuha itong isang piraso ng papel mula sa kanyang pitaka. Isang address sa isang napaka-eksklusibong village. Bukas na bukas, pumunta ka rito. Sabi ni Aling Tessie, iniabot ang papel kay Ella. Huwag kang mag-alala sa itsura mo. Simple lang, maging magalang ka lang. Tumayo na ito para umalis, pero huminto sa may pinto. Humarap itong muli kay Ella, at sa huling pagkakataon, nagsalita ito na may kasamang diin. Pagdating mo sa gate, sabihin mo lang ang pangalan mo, Ella. Hinihintay ka na nila. Kinakabahang pinagmasdan ni Ella ang dambuhalang gate na gawa sa itim na bakal. Sa magkabilang gilid nito ay may matataas na pader na tila itinatago ang isang mundo na ibang-iba sa kanyang kinagisnan. Ano ba itong pinasok ko? Tanong niya sa sarili. Humugot siya ng malalim na hininga. Pinipilit na alisin ang kaba sa kanyang dibdib at pinindot ang intercom. Isang malamig at profesional na boses ng lalaki ang sumagot. Yes? Nagkanda utal-utal si Ella. Ako po si Ella. Pinapunta po ako ni Aling Tessie. Ilang segundong katahimikan, inakala ni Ella na baka mali ang kanyang napuntahan. Pero maya-maya pa, isang mahinang tunog ang narinig niya at dahan-dahang bumukas ang malaking gate. Walang sinabi, walang tanong, tila magic. Habang naglalakad siya sa mahabang daanan na gawa sa bato, lalo siyang namangha. Ang hardin ay perpektong-perpekto, walang kahit isang tuyong dahon. Ang bahay sa dulo ng daan ay hindi basta bahay. Isa itong mansyon. Malaki, puti, at napapaligiran ng salamin. Isang matangkad at eleganteng babae ang sumalubong sa kanya sa may malaking pinto. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na bestida pero halatang mamahalin. Ang buhok nito ay maayos na nakapusod at ang mga alahas na suot ay kumikinang. Ang mga mata nito ay tila sinusuri ang buong pagkatao niya, mula sa luma niyang sapatos hanggang sa bahagyang gusot niyang blusa. You must be Ella, sabi ng babae. Ang boses nito ay kalmado, pero may bigat. I am Celeste de Villa. Magandang umaga po, ma'am. Halos pabulong na sagot ni Ella. Biglang nahiya sa kanyang sarili. Come with me, sabi ni Celeste. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad papasok. Sumunod naman si Ella, maingat ang bawat hakbang sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Doble ang taas ng kisame kaysa sa apartment nila. May mga painting sa pader na mukhang mas mahal pa sa buong buhay niya. Dinala siya ni Celeste sa isang malawak na sala na may tanawin ng isang swimming pool. Pinaupo siya nito sa isang puting sofa na sobrang lambot. Parang lumulubog siya. I assume Aling Tessie told you why you are here? Diretsong sabi ni Celeste. Umupo ito sa tapat niya. Sabi po niya, kailangan niyo raw po ng mag-aalaga sa anak niyo. Tumango si Celeste. My son, Chance, met an accident 2 months ago. He's been in a coma ever since. Naramdaman ni Ella ang pagkirot sa kanyang puso para sa ina na nasa harapan niya. Sa kabila ng malamig nitong anyo, nakikita niya ang sakit sa mga mata nito. But just before he lost consciousness, pagpapatuloy ni Celeste, he said a name, over and over again. He said, Ella. Napatingin si Ella sa babae. Gulat na gulat. Hindi namin alam kung sino ka. Wala kaming mahanap na Ella sa mga kaibigan niya, sa cellphone niya, kahit saan. Pero ang mga doktor, naniniwala sila na kung maririnig niya ang boses ng taong mahalaga sa kanya, baka magkaroon ng milagro, sabi ni Celeste. At sa pagkakataong yun, bahagyang nanginig ang boses nito.
Kaya nang sabihin ni Tessie na may kilala siyang isang simpleng babae na nagngangalang Ella, I took the chance. Kahit gaano pa kaimposible, ngayon ay naiintindihan na ni Ella ang lahat. Hindi siya tinanggap dahil sa kung anong kaya niyang gawin, kundi dahil lang sa pangalan niya. Isa siyang sugal, isang huling pag-asa. Gusto mo bang makita siya? Tanong ni Celeste. Tumango si Ella, hindi makapagsalita. Umakyat sila sa isang malawak na hagdanan patungo sa ikalawang palapag. Dinala siya ni Celeste sa isang malaking kwarto. Ang amoy ng antiseptic ay mahina lang, natatabunan ng mamahaling air freshener. Ang kwarto ay hindi mukhang silid sa ospital. Mukha itong isang mamahaling hotel room, pero sa gitna nito ay may isang hospital bed at sa tabi nito ay mga makinang kumikislap at marahang tumutunog. At doon, nakahiga ang lalaki. Napahinto sa paghinga si Ella, parang isang prinsipeng natutulog. Sa kabila ng mga aparatong nakakabit sa kanyang katawan, kitang-kita pa rin ang gwapong mukha nito. Mahahaba ang pilikmata, matangos ang ilong, at may bahagyang nakabukas na mga labi. Mukha siyang payapa. Mukha siyang nangungulila. Hindi pera o trabaho ang unang pumasok sa isip ni Ella, kundi awa. Isang malalim na awa para sa lalaking ito na nakakulong sa sarili niyang isipan. Dahan-dahang lumapit si Ella sa kama. Nag-aalangan, inabot niya ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kamay ni Chance na nakapatong sa kumot. Malamig ito. Nakbinitiwan ni Ella ang kamay ni Chance na para siyang napaso. Ang lamig niyon ay tila gumapang sa buo niyang katawan. Humarap siya kay Celeste na may pagkalito at takot sa kanyang mga mata. Hindi sapat na nandito ka lang, mariing ulit ni Celeste. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, tila binabasa ang kanyang kaluluwa. Para maging permanente ang presensya mo, para magkaroon ng legal na karapatan, kailangan mong pakasalan ang anak ko. Pakasal? Sa isang lalaking hindi niya kilala? Sa isang lalaking natutulog at hindi alam na umiiral siya sa mundo? Pero, Ma'am, si Ella naghahanap ng tamang salita. Hindi po tama iyon. Ang tama ay kung ano ang makakapagpagaling sa anak ko. Walang emosyong sagot ni Celeste. Isipin mo itong mabuti, Ella. Hindi ko ito ibinibigay na libre. Malaki ang ibabayad ko sa'yo. Sapat para mabago ang buhay mo at ng pamilya mo. Tumalikod si Celeste at lumabas ng kwarto. Iniwan si Ella na mag-isa, kasama si Chance, at ang napakabigat na desisyon. Naglakad-lakad si Ella sa malawak na hardin ng mansyon. Ang ganda ng mga bulaklak at ang payapang tunog ng tubig mula sa isang fountain ay hindi nakatulong para pakalmahin ang nagwawala niyang isip. Ito ay kabaliwan. Isang malaking kasinungalingan. Paano niya ipapaliwanag ito sa ate niya? Sa sarili niya. Pero sa kabilang banda, ang pera. Ang perang kayang magligtas sa buhay ni Angelo. Biglang nagring ang kanyang luma at basag na cellphone. Ang pangalan ng ate niya ang nasa screen. Agad niya itong sinagot. Ella! Humahagulgol si Liza sa kabilang linya. Si Angelo. Sinumpong na naman siya. Sabi ng doktor kailangan na talaga siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Kailangan na nating mag-down payment, Ella. Hindi ko alam ang gagawin ko. Parang piniga ang puso ni Ella. Nawala ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng tanong tungkol sa tama at mali. Ang tanging naririnig niya ay ang pag-iyak ng kapatid niya at ang tiktak ng oras na nauubos para sa pamangkin niya. Ate, makinig ka, sabi ni Ella. Ang boses niya ay naging biglang kalmado at determinado. Huwag kang mag-alala. Magkakaroon tayo ng pera. Ako ang bahala. Pangako. Pagkatapos ng tawag, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Nagmartsa siya pabalik sa loob ng mansyon. Hinanap si Celeste de Villa. Nakita niya itong nakaupo sa sala, nagkakape. Tila alam na nito ang magiging sagot niya. Pumapayag na po ako, sabi ni Ella. Nakatayo sa harapan nito.
Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Celeste. Magaling. Pero may kondisyon po ako, dagdag ni Ella. Sa unang pagkakataon ay nakahanap ng tapang. Bayaran niyo po ang lahat ng gastusin sa ospital ni Angelo. Lahat-lahat. Ngayon din. Sa halip na magalit, isang bahagyang paghanga ang nakita ni Ella sa mga mata ni Celeste. Tumango ito. Of course, that is part of the deal. I will call the hospital right now. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Sa loob lang ng isang oras, isang abogadong nakasuit ang dumating. Isang katulong naman ang nag-abot kay Ella ng isang simpleng puting bestida. At doon, sa loob ng kwartong amoy gamot, sa tabi ng lalaking natutulog, naganap ang seremonya. Ang abogado ang nagbasa ng mga salita mula sa isang papel. Si Celeste at ang asawa nitong si Gino na tahimik lang sa isang sulok ang nagsilbing mga saksi. Walang bulaklak, walang musika, walang mga ngiti. Do you, Ella Cruz, take Chance de Villa to be your lawfully wedded husband? Tanong ng abogado. Napatingin si Ella sa payapang mukha ni Chance. Ang mga salitang I do ay parang ayaw lumabas sa kanyang bibig. Para siyang nagsasabi ng isang napakalaking kasinungalingan sa harap ng Diyos. Pero inisip niya si Angelo. Napapikit siya ng mariin. Opo. Halos pabulong niyang sagot. Pagkatapos noon, pinapirma siya sa isang marriage contract habang nakatungo ang kanyang ulo at nanginginig na isinusulat ang kanyang pangalan sa papel. Naramdaman niyang parang ipinagbibili niya ang kanyang kaluluwa. Nang matapos ang lahat, inilahad ng abogado ang kamay kay Celeste. Congratulations, ma'am. They are now legally married. Walang sumagot. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga makina. Bigla, sa gitna ng nakakabinging katahimikan, naramdaman ni Ella ang isang bagay sa kanyang kamay na nakapatong sa kama. Ang kamay ni Chance, na kanina lang ay malamig at walang buhay, ay dahan-dahang gumalaw. Ang mga daliri nito ay unti-unting isinara sa paligid ng kanyang kamay. Napasinghap si Ella. Nanlaki ang kanyang mga mata, nakatitig sa magkahawak nilang kamay. Hindi ito isang simpleng panginginig lang. Ito ay isang paghawak, mahina, pero sigurado. Gino, nakita mo ba? Halos pabulong na sigaw ni Celeste na wala ang lahat ng pagtitimpi sa boses. Lumapit ito sa kabilang gilid ng kama. Ang mga mata ay nananabik na nakatingin sa kamay ng anak. Gumagalaw siya. Ella, nararamdaman ka niya. Tumingin si Ella mula sa kanilang mga kamay patungo sa natutulog na mukha ni Chance. Walang nagbago rito, payapa pa rin. Pero para kay Ella, nagbago na ang lahat. Ang kasinungalingang pinasok niya ay biglang nagkaroon ng pulso ng sarili nitong buhay. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng isang kasal na sinilyuhan hindi ng singsing, kundi ng isang mahigpit na hawak mula sa kadiliman. Kadiliman. Iyon ang una kong naging mundo. Isang walang hanggang kawalan kung saan walang tunog, walang kulay, walang anuman. Para akong isang dahon na lumulutang sa isang madilim na ilog, walang direksyon, walang patutunguhan, na wala na ang lahat. Ang aking mga alaala, ang aking lakas, ang aking pagkatao, hanggang sa isang araw. Sa gitna ng kawalan, isang tinig. Sa una, mahina lang ito, parang isang pamilyar na himig mula sa isang malayong lugar. Hindi ko maintindihan ang mga salita, pero naramdaman ko ang init nito, ang lambing. Ang tinig na yon ang naging aking liwanag, ang aking gabay pabalik. Araw-araw, hinihintay ko siya. Ang babaeng may tinig na yon. Hindi ko alam ang kanyang itsura, pero alam ko ang tunog ng kanyang paghinga, ang paraan ng pagbasa niya ng mga kwento mula sa libro, ang mahinang paghikbi niya kapag akala niya ay walang nakakarinig. Angelo, sana gumaling ka na. Narinig kong bulong niya isang araw. Ginagawa ko to para sa'yo. Sino si Angelo? At sino siya?
Bakit siya nandito? Minsan, kinakausap niya ako. Chance, sabi niya sa malambing na boses. Gumising ka na please. Miss ka na ng mama mo. Pero hindi lang yon ang naririnig ko. Sa pagitan ng kanyang mga salita, sa mga sandali ng katahimikan, may iba pang bumabalik sa akin. Mga pira-pirasong alaala. Isang parke, isang batang lalaki, at isang batang babae. Isang pangako. Ang mukha ng batang babae. Malabo. Pero ang pangalan niya, malinaw sa isip ko. Elaine. Isang babaeng palatawa at may 2 tirinta sa buhok. Ang sulat kamay niya sa mga lumang liham. Ella. Iyon ang pangalang binibigkas ng tinig na kasama ko ngayon. Ella. Naguguluhan ako. 2 pangalan. Isang alaala. Isang tinig. Isang araw, naramdaman ko ang pagbabago. Ang kadiliman ay unti-unting nagkaroon ng kulay. Ang mga ugong ay naging malinaw na tunog. Ang pakiramdam ng malambot na kumot. Ang amoy ng mga bulaklak sa isang florera. Sinubukan kong imulat ang aking mga mata. Mabigat. Sobrang bigat. Nagsumikap ako. Pinilit ko. At sa wakas, isang maliit na siwang ang nabuo. Silaw. Napapikit akong muli. Sinubukan ko ulit, mas dahan-dahan ngayon. Ang mga malabong hugis ay unti-unting naging pamilyar. Ang puting kisame, ang bintana, ang mga makina sa tabi ko, at ang isang silya at ang babaeng natutulog dito. Nakatungo ang kanyang ulo sa gilid ng aking kama. Ang mahaba at itim niyang buhok ay bahagyang tumatakip sa kanyang muka. Payapa ang kanyang itsura. Mukha siyang pagod na pagod. Siya, ang may-ari ng tinig. Alam ko, nararamdaman ko. Isang kakaibang damdamin ang bumalot sa akin. Isang pakiramdam ng pasasalamat, ng paghanga, ng pagmamahal. Pinagmasdan ko siya ng matagal. At nang sa wakas ay gumalaw siya at dahan-dahang nag-angat ng ulo, kitang-kita ko na ang kanyang buong mukha. Maganda siya. Simple, may inosente sa kanyang mga mata, pero hindi siya ang batang babae sa aking alaala. Hindi siya si Elaine. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sino siya? Bakit Ella ang tawag sa kanya? Ito ba ay isang panaginip? Sa sandaling iyon, iminulat niya ang kanyang mga mata at nagtama ang aming paningin. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat bago ito napalitan ng luhang puno ng saya. Chance, nanginginig niyang sabi, "Gising ka na." Ngumiti ako. Isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Isang ngiti na nagtatago ng 1,000 tanong. Isang ngiti na nagsimula ng isang bagong kasinungalingan. Sino ka? At bakit ayaw kong umalis ka sa tabi ko? Ipinikit ko na lang muli ang aking mga mata. Piniling manatili sa katahimikan. Ang mga sumunod na linggo ay ang pinakapayapa at, sa lihim na pag-amin ni Ella, ang pinakamasaya sa kanyang buhay. Mabilis ang naging paggaling ni Chance. Mula sa paghiga lamang, nakakaupo na siya at hindi nagtagal ay nailipat na sa isang wheelchair. Si Ella ang kanyang naging anino, ang kanyang mga kamay at paa. Tinutulungan niya itong kumain, binabasahan ang mga balita sa dyaryo at tinutulak ang wheelchair nito sa malawak na hardin tuwing hapon para masikatan ng araw. Sa mga sandaling iyon, unti-unting nawawala ang pagiging estranghero nila sa isa't isa. Napapalitan ito ng mga ngiti, mga biruan, at mga tingin ng may kahulugan. Isang hapon, habang namamasyal sila sa hardin, biglang pinahinto ni Chance si Ella sa tapat ng mga rosas. "Pwede mo ba akong iabot ng isa?" Pakiusap nito. Itinuturo ang isang namumukadkad na pulang rosas. Maingat na pumitas si Ella at iniabot ito sa kanya. Inaasahan niyang aamuyin lang ito ni Chance, pero sa halip ay inilahad nito ang bulaklak pabalik sa kanya. "Para sa'yo," mahinang sabi ni Chance. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Bilang pasasalamat sa lahat.
Naramdaman ni Ella ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang simpleng bulaklak ay parang may dalang libu-libong boltahe ng kuryente. Salamat! Halos pabulong niyang sagot. Hindi maialis ang tingin sa mga mata nito. Sa mga sandaling iyon, hindi na siya si Ella, ang bayarang asawa. Siya lang si Ella, isang babaeng nakatanggap ng rosas mula sa lalaking unti-unti nang tinitibok ng kanyang puso. Ang payapang bulang ito, gayunpaman, ay nakatakdang mabasag. Isang gabi, habang naghahapunan ang pamilyang De Villa, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Ipinakilala siya ni Celeste bilang si Katrina, anak ng isa sa mga business partners ng kumpanya. Eleganteng-elegante si Katrina sa kanyang suot na mamahaling damit. Ang bawat kilos niya ay may halong kumpiyansa at kapangyarihan. Ngunit nang dumapo ang tingin nito kay Ella, na nakaupo sa tabi ni Chance, naramdaman ni Ella ang biglaang panlalamig. Ang mga mata ni Katrina ay matalim, mapanghusga. "So this is the famous Ella," sabi ni Katrina. Ang ngiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "It's a pleasure to finally meet you. Chance never mentioned you before." Nanuyo ang lalamunan ni Ella. "Ganoon po ba?" "Yes." Pagpapatuloy ni Katrina habang isinasalina ng wine ang kanyang kopita. "Tell me, saan nga ulit kayo unang nagkakilala? I must have missed that part of the story." Lahat ng mata sa hapagkainan ay napunta kay Ella. Naramdaman niya ang titig ni Celeste, naghihintay, nagmamasid. Bago pa man makasagot si Ella, si Chance na ang nagsalita. "It was a long time ago, Katrina. Some memories are best kept private." Ang boses ni Chance ay kalmado, pero may diin na nagsasabing itigil na ang pagtatanong. Ngunit hindi nagpatinag si Katrina. Buong gabi, patuloy itong naghagis ng mga patagong tanong, mga tanong tungkol sa mga lugar na pinuntahan daw nila noon, mga paboritong pagkain ni Chance noong bata pa, mga bagay na imposibleng malaman ni Ella. Sa bawat tanong, si Chance ang sumasalo, gumagawa ng mga palusot. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Pagkatapos ng hapunan, habang papunta si Ella sa kusina para kumuha ng tubig, hinarang siya ni Katrina sa pasilyo. Wala ng mga pekeng ngiti. Ang mukha ni Katrina ay seryoso at malamig. "I don't know what your game is," sabi nito sa mahinang boses na puno ng pagbabanta. "Hindi ko alam kung sino ka talaga o kung paano mo nagawang lokohin ang pamilyang ito." Lumapit pa ito ng kaunti. Ang mga mata ay nagniningas. "But I will find out. Hindi ka nababagay dito at sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang totoo mong pagkatao." Naiwang nanginginig si Ella sa pasilyo. Ang takot na pilit niyang ibinabaon ay muling umakyat sa kanyang lalamunan. Umakyat siya sa kanyang kwarto, gulong-gulo ang isip. Humiga siya sa kama at ipinikit ang mga mata. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa screen. Si Elaine, ang kanyang best friend. Kahit papaano ay gumaan ang kanyang loob. Kailangan niya ng kausap. Sinagot niya ang tawag. "Hello, Besh?" Isang masayang-masaya at malakas na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. "Besh, guess what? May good news ako. Papunta ako ng Maynila next week para sa isang job interview. At syempre, kailangan kitang bisitahin dyan sa bago mong buhay, prinsesa. I can't wait to meet your husband." Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Ella. Ang mga salita ni Elaine ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Elaine, ang kanyang matalik na kaibigan, ang babaeng may kaparehong pangalan sa kanya at may kaparehong sulat kamay. Ang babaeng kababata ni Chance De Villa. Nabitiwan ni Ella ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa malambot na carpet, pero ang tunog ay parang isang malakas na kulog sa kanyang pandinig. Ang karibal ay hindi lang si Katrina. Ang tunay na panganib ay paparating pa lang, naiwan ng lason sa hangin kahit nakaalis na si Katrina. Mula sa kanyang wheelchair, pinagmasdan ni Chance
Ang reaksyon ni Ella sa hapagkainan kanina. Nakita niya ang bawat paglunok nito, ang bawat pag-iwas ng tingin, ang takot na pilit nitong itinatago sa likod ng isang pilit ng ngiti. At sa bawat tanong ni Katrina, parang isang karayom ang tumutusok sa kanyang dibdib. Alam niya, hindi pa buo ang kanyang mga alaala, pero sapat na ang kanyang nalalaman para maramdamang may malaking mali. Ang Ella sa kanyang tabi ay hindi ang Ella ng kanyang kabataan. Ngunit ang mas malakas kaysa sa pagdududang iyon ay ang pagnanais niyang protektahan ito. Ang babaeng nag-alaga sa kanya. Ang babaeng may tinig na humila sa kanya pabalik mula sa kadiliman. Kinabukasan, habang nag-iisa siya sa kanyang silid, tinawag niya ang kanyang ina. "Ma," sabi niya, "nasaan na yung dati kong baul?" Yung maliit na kahon na gawa sa kahoy kung saan ko itinatago ang mga kayamanan ko noong bata pa ako. Nagtaka si Celeste. "Bakit mo naman naitanong? Nasa bodega na yon. Gusto mo bang ipakuha ko?" "Oo, ma. Please." Hindi na nagtanong pa si Celeste. Ang anumang senyales na bumabalik na ang alaala ng anak ay isang magandang balita para sa kanya. Hindi nagtagal, isang maalikabok na baul na gawa sa kahoy ang dinala sa kanyang silid. Nang maiwan siyang mag-isa, dahan-dahan niyang binuksan ang takip. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay bumati sa kanya. Sa loob, nakita niya ang mga luma niyang laruan, isang tuyong bulaklak, at sa ilalim ng lahat, isang tumpok ng mga liham na nakatali ng isang kupas na laso. Kinuha niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakalag ang tali. Ang mga sobre ay naninilaw na sa katagalan. Ang pangalan ng nagpadala, Elaine Reyes. Binuksan niya ang isa. Ang sulat kamay ay pamilyar, pabilog, at may mga maliliit na puso sa bawat tuldok ng letrang E. Binasa niya ang isang linya. "Promise, Chance. Pag lumaki tayo, ikaw ang prince ko at ako ang princess mo, ha?" Kasabay ng pagbasa niya, isang malinaw na imahe ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang batang babae na may dalawang mahabang tirintas at isang napakatamis na ngiti. Ang nangiting iyon ay hindi ang nangiti ni Ella. Napapikit si Chance. Kumpirmado. Ang lahat ng hinala niya ay totoo. Si Elaine, ang kanyang kaibigan sa kabataan. Si Ella na asawa niya ay isang impostor, pero sa halip na galit, isang kakaibang kalungkutan ang kanyang naramdaman. Tumingin siya sa bintana at nakita si Ella sa hardin. Dinidiligan ang mga rosas na ibinigay niya. Nakangiti ito habang hinahaplos ang isang talulot. Ang babae sa mga liham ay isang multo mula sa nakaraan, isang pangako ng isang bata. Ngunit ang babae sa hardin, siya ang katotohanan. Siya ang nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Ang kanyang tinig ang naging musika sa gitna ng katahimikan. Anong gagawin niya? Kung sasabihin niya ang totoo, mawawala ito sa kanya. Itataboy ito ng kanyang ina. At ang ideyang iyon ay mas masakit pa kaysa sa katotohanan ng panloloko. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Maingat niyang ibinalik ang mga liham sa baul. Itinulak niya ito sa ilalim ng kanyang kama sa pinakamadilim na bahagi. Ibabaon niya ang nakaraan. Ibabaon niya ang katotohanan. Para sa kanya. Para kay Ella. Ang babaeng iyon ay ang nakaraan. Bulong niya sa sarili. Ang asawa ko ang aking kinabukasan. Determinado, inikot niya ang kanyang wheelchair palabas ng silid. Hahanapin niya si Ella sa hardin. Ngunit pagdaan niya sa tapat ng opisina ng kanyang ina, narinig niya ang mga boses mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Boses ni Celeste at boses ni Katrina. "I'm telling you, Celeste, something is off," maring sabi ni Katrina. "Kaya I took the liberty of hiring a private investigator para malaman natin ang lahat." Nanlamig ang dugo ni Chance. Gusto kong ipa-background check ang buong pagkatao ni Ella Cruz, pagpapatuloy ni Katrina, at lalo na
Ang koneksyon niya sa isang babaeng nagngangalang Elaine Reyes, 1 linggo, 7 araw ng paglalakad sa ibabaw ng mga karayom. Ganoon ang naramdaman ni Ella habang hinihintay ang pagdating ni Elaine. At sa wakas, dumating na ang araw na yon. Nang tumunog ang doorbell, parang tumigil sa pagtibok ang puso ni Ella. Pinagpapawisan ng kanyang mga kamay habang sinasalubong ang bisita. Nakatayo sa may pinto si Elaine, nakangiti ng malapad. Suot ang pinakamaganda nitong bestida. Kitang-kita ang pagkamangha sa mga mata nito habang pinagmamasdan ang laki at ganda ng mansyon. "Besh!" Sigaw nito at niyakap si Ella ng mahigpit. "Grabe, totoo nga. Nakatira ka sa isang palasyo." Pilit nang ngumiti si Ella. "Tuloy ka, Besh." Dinala niya si Elaine sa sala kung saan naghihintay si Chance at si Celeste. Ang bawat hakbang ay parang may pabigat na 1,000 kilo. "Ma, Chance, si Elaine po. Ang best friend ko." Nanginginig na pagpapakilala ni Ella. Ngumiti si Celeste. "Welcome to our home, Elaine." Ngunit ang reaksyon ni Chance ang nagpatigil sa mundo ni Ella. Tumango lang ito, isang formal at malamig na tango. "It's a pleasure to meet you, Miss Reyes," sabi nito. Ang boses ay magalang pero walang anumang init o pagkilala. Nakita ni Ella ang biglaang paglaho ng ngiti sa mukha ni Elaine. Ang pagkasabik sa mga mata nito ay napalitan ng pagkalito at kaunting pagkadismaya. "Elaine na lang," masigla nitong sabi, sinusubukang bawiin ang sandali. Pero tumangulang ulit si Chance. Habang inililibot ni Ella si Elaine sa mansyon, lalong lumalaki ang pagkagulat nito. Hindi nito maitago ang paghanga sa bawat mamahaling gamit, sa bawat malawak na silid. At kasabay ng paghanga, naramdaman ni Ella ang pag-usbong ng inggit sa boses ng kaibigan. "Grabe, Besh. Dati, sa mga lumang liham lang namin pinag-uusapan ni Chance ang ganitong bahay," sabi ni Elaine habang hinahaplos ang isang porselanang florera. "Hindi ko akalain na ikaw pala ang makakatupad ng pangarap niya. Namin." Ang bawat salita ay isang patalim sa puso ni Ella. Para siyang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Siya ang nasa labas. Siya ang impostor sa sarili niyang kasal. Pagkatapos ng tour, naupo silang lahat sa beranda para magmeryenda. Si Celeste ang nag-asikaso, naglagay ng tsaa at cake sa mesa. Ang tensyon ay halos hinihiwa na sa hangin. Si Ella ay hindi makapagsalita. Si Chance ay tahimik lang at si Elaine ay pilit na gumagawa ng kwento para makuha ang atensyon ng lahat. "Kukunin ko lang ang cellphone ko sa bag. Ipapakita ko sana yung picture ng aso ng kapitbahay namin. Kamukha ni Bantay, yung aso natin dati, Chance." Di masayang sabi ni Elaine, sabay dukot sa kanyang handbag. Pero sa kanyang pagmamadali, nasagi nito ang bag at nahulog ito sa sahig. Kumalat ang laman, lipstick, pulbos, suklay at isang maliit na pitaka. "Ay sorry," sabi ni Elaine, natataranta. Agad na yumuko si Celeste para tulungang mamulot. "It's okay, Iha." Ngunit sa pagpulot ni Celeste sa pitaka, isang lumang litrato ang dumulas palabas mula rito. Isang litratong kupas na ng 2 batang nakangiti. Isang batang Chance at isang batang babae na may 2 tirintas sa buhok. Pinulot ito ni Celeste. Tinitigan niya ito ng matagal. May pagtataka sa kanyang mukha. Binaliktad niya ang litrato. Sa likod, may sulat kamay, pabilog at luma na. "Chance and Elaine, best friends forever." Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Celeste. Ang kanyang mga mata ay parang matatalim na espada. Una, tumingin siya sa litrato. Pagkatapos, kay Elaine, na biglang namutla. At sa huli, tumingin siya kay Ella. Ang tingin niya ay puno ng pagdududa, ng pagkalito, at ng dahan-dahang umuusbong na galit. "Anong ibig sabihin nito?" tanong ni Celeste. Ang bawat salita ay mabigat at malamig.
Ang tanong ni Celeste ay binitin sa hangin, mabigat at nakakamatay. Ang nangiti ni Elaine ay tuluyan ng naglaho, namumutla. Sinubukan niyang bawiin ang litrato. Wala po yan, tita. Luma na po yan. Ngunit bago pa man niya ito makuha, isang boses ang pumigil sa lahat. Hayaan mo siyang makita, Elaine. Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Si Katrina, nakatayo sa may pintuan ng beranda, may hawak na isang brown envelope. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay. Actually, perfect ang timing mo, sabi ni Katrina, naglalakad palapit sa mesa. Dahil may dala rin akong mga lumang litrato, binuksan niya ang envelope at inilapag sa mesa ang isang tumpok ng mga dokumento at litrato, mga kopya ng mga school records, mga lumang yearbook at mga liham. Lahat ay nagtuturo sa iisang katotohanan. This is Elaine Reyes, sabi ni Katrina. Itinuturo ang isang yearbook picture. Childhood friend ni Chance De Villa. Ang pamilya niya ay dating hardinero sa rest house ng mga De Villa sa probinsya. Sila ang magkasulat noon. Pagkatapos ay kumuha siya ng isa pang papel. And this is Ella Cruz, na masukan sa isang karinderya, best friend ni Elaine Reyes. Walang anumang koneksyon kay Chance De Villa bago ang araw na tinanggap siya rito. Bawat salita ni Katrina ay parang isang dagok sa sikmura ni Ella. Hindi siya makahinga. Gusto niyang magsalita, magpaliwanag, pero walang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Ang tanong, sabi ni Katrina, tumingin ng diretso kay Celeste. Bakit ang isang impostor ang siyang nakaupo rito ngayon bilang asawa ni Chance? Ang galit sa mukha ni Celeste ay parang isang sumasabog na bulkan. Tumingin siya kay Ella. Ang mga mata ay puno ng pandidiri. Hayop ka, nanggigigil niyang sabi. Niloko mo kami. Ginamit mo ang anak ko. Ma'am, hindi po. Naiiyak na sabi ni Ella. Anong hindi? Sinungaling ka, sigaw ni Celeste. Isa kang manggaganso, isang desperadang gold digger. Tumingin si Ella kay Chance, nagmamakaawa, naghahanap ng tulong. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ang pagnanais na magsalita. Ngunit bago pa man makabuka ang bibig ni Chance, inunahan na siya ni Celeste. At ikaw, Chance, huwag mong sabihing hindi mo alam. Nagpanggap kang walang maalala para lang protektahan ang babaeng ito? Ang akusasyon ay isang sampal din kay Chance. Hindi siya makasagot. Dahil sa isang banda, totoo iyon. Naramdaman ni Ella na gumuho ang buong mundo niya. Kahit si Chance, alam pala. Nagkunwari lang. Naging parte siya ng kasinungalingan. Hindi ko na kaya to. Bulong ni Ella sa sarili. Ang sakit ay hindi na niya makayanan. Tumayo siya, nanginginig ang buong katawan. Hinubad niya ang manipis na singsing sa kanyang daliri, ang nag-iisang simbolo ng kanilang pekeng kasal. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa, sa gitna ng mga nagkalat na ebidensya ng kanyang panloloko. Ang maliit na tunog nito ay parang isang malakas na pagbasag. Hindi na niya tiningnan ang sinuman. Hindi si Celeste na galit na galit. Hindi si Katrina na nagtagumpay. Hindi si Elaine na nakayuko sa hiya. At lalong hindi si Chance na ngayon ay sumisigaw ng kanyang pangalan. Ella, sandali! Pero hindi na siya nakinig. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng beranda, palabas ng mansyon, palabas ng malaking gate. Kasabay ng pagtakbo niya ang pagbuhos ng malakas na ulan, tila nakikidalamhati sa kanyang wasak na puso. Huminto siya sa gilid ng kalsada, hinahabol ang kanyang hininga. Nanginginig sa lamig at sa sakit. Gumuho siya sa basang semento, ang mga luha ay humahalo sa walang tigil na buhos ng ulan. Tumingala siya sa mansyon sa di kalayuan. Ang mga ilaw nito ay nagniningning, isang simbolo ng buhay na hindi kailanman magiging para sa kanya. Wala na ang lahat, ang kanyang trabaho, ang kanyang dignidad, ang lalaking minahal niya. Ella! Ang sigaw ko ay nilamon ng malakas na tunog ng bumubuhos na ulan.
Sinubukan kong itulak ang aking wheelchair para sundan siya, pero ang aking mga braso ay nanginginig sa galit at sa biglaang pagkawala ng lakas. Hayaan mo siya, sigaw ng nanay ko mula sa likuran. Isang manloloko, mas mabuti nang umalis siya. Humarap ako sa kanya at sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, nakita niya ang purong galit sa aking mga mata. Hindi niyo naiintindihan. Sigaw ko pabalik, ang boses ko ay nagkalamat. Hindi isang alaala ang minahal ko, ma. Tao. Ang babaeng nag-alaga sa akin habang wala kayong ginawa, kundi umasa sa isang milagro. Ang babaeng nagparamdam sa akin na buhay ako ulit. Tumingin ako kay Katrina, na ngayon ay may bahagyang pagkagulat sa kanyang mukha. Tapos ka na, Katrina. You got what you wanted. Now get out of my house. Napatulala si Celeste sa akin, hindi makapaniwala sa narinig, ngunit wala na akong pakialam. Itinulak ko ang aking wheelchair, palayo sa kanila, palayo sa gulo. Isa lang ang nasa isip ko, si Ella. Kailangan ko siyang mahanap. Sa isang sulok ng sala, nakita ko si Elaine, nakaupo sa sahig, umiiyak ng tahimik. Ang kanyang pagiging arogante kanina ay napalitan ng pagsisisi. Nilapitan ko siya. Hindi siya nag-angat ng tingin. Chance, sorry. Hikbi niya. Hindi ko sinasadya. Nabulag ako sa inggit. Alam ko, mahinang sagot ko. Wala nang silbi ang galit. Totoo. Pagpapatuloy niya, tumingin na sa akin. Ang mga mata ay namumugto. Ako nga yung kaibigan mo dati. Ako yung kasulat mo. Pero habang pinapanood ko kayo kanina, huminto siya sandali, huminga ng malalim. Nakita ko kung paano mo siya tingnan. Iba, hindi ganoon ang tingin mo sa isang alaala lang. Ang tingin mo sa kanya, totoo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ako nga ang Ella sa nakaraan, bulong niya. Pero siya ang Ella na kailangan mo ngayon. Puntahan mo na siya. Kumuha siya ng isang pirasong papel mula sa kanyang bulsa at nanginginig na isinulat ang isang address. Inabot niya ito sa akin. Diyan siya nakatira. Please, Chance, ayusin mo to. Tiningnan ko ang papel. Tiningnan ko si Elaine. Sa kabila ng lahat nagpapasalamat ako. Tumango ako. Salamat, Elaine. Wala nang pag-aalinlangan. Inikot ko ang aking wheelchair papunta sa pinto. Chance, saan ka pupunta? Umuulan ng malakas. Sigaw ng nanay ko. Hindi ko siya pinansin. Kinuha ko ang susi ng kotse mula sa isang maliit na lalagyan sa may pinto. Ito ang unang beses na magmamaneho ako ulit mula noong aksidente. Hindi mo pa kaya. Kakayanin ko. Mariin kong sabi. Hindi lumilingon. Hinarap ko siya sa huling pagkakataon. Ang boses ko ay puno ng bigat at isang pangako. Kung hindi niyo kayang tanggapin si Ella, mawawala rin ako sa inyo. Iniwan ko silang lahat na nakatulala. Ang pagmamaneho sa ilalim ng malakas na ulan ay isang hamon, pero hindi ko ito ininda. Ang tanging nagpapatakbo sa akin ay ang imahe ni Ella, basang-basa, nasasaktan, mag-isa. Ang address na ibinigay ni Elaine ay nagdala sa akin sa isang simpleng kapitbahayan na malayong malayo sa kinagisnan kong mundo. Mga maliliit na bahay na magkakadikit, mga makikitid na kalsada. Itinigil ko ang kotse sa tapat ng numerong nasa papel, isang maliit na apartment na may iisang ilaw na nakabukas sa bintana. Ang liwanag ay mainit tingnan sa gitna ng malamig at madilim na gabi. Nandito siya. Pinatay ko ang makina ng kotse. Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko alam kung paano aayusin ang lahat. Pero isa lang ang sigurado ako. Hindi ako aalis dito hanggat hindi niya ako pinapatawad. Nakaupo si Ella sa isang lumang silyangyari sa plastik. Nakabalot sa isang makapal na kumot na ibinigay ng kanyang ate. Hawak niya ang isang tasang may mainit na tsokolate pero hindi niya ito iniinom. Malamig pa rin ang pakiramdam niya. Isang lamig na nanggagaling sa loob.
Tapos na siyang umiyak. Ang natira na lang ay isang malalim na pakiramdam ng kawalan. Okay ka na ba, nak? Tanong ni Liza. Hinahaplos ang kanyang likod. Tumangulang si Ella. Alam niyang nag-aalala ang kapatid niya, pero wala siyang lakas na magpaliwanag. Paano niya sasabihin ang lahat na nagpakasal siya sa isang estranghero? Na minahal niya ito? Na isa lang pala siyang malaking kasinungalingan? Bigla, may kumatok sa kanilang pinto. Nagkatinginan ng magkapatid. Sino naman ang bibisita sa kanila sa ganitong oras at sa ganitong panahon? Nag-aalangang tumayo si Liza para buksan ang pinto. At sa pagbukas nito, natigilan silang lahat. Nakatayo sa labas si Chance. Basang-basa, mula ulo hanggang paa. Ang damit ay kumakapit sa kanyang katawan. Walang wheelchair. Nakatayo siya sa sarili niyang mga paa, kahit na bahagya siyang nakasandal sa hamba ng pinto para sa suporta. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa isang tao. Kay Ella. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Chance. Ang boses ay bahagyang nanginginig dahil sa lamig. Parang napako si Ella sa kanyang kinauupuan. Isang parte niya ang gustong sumigaw, magalit at itaboy siya. Pero ang isang parte, ang mas malaking parte, ay nangungulila. Tumayo siya, dahan-dahan. Ibinigay niya ang tasa sa kanyang ate. Ate, okay lang, bulong niya. Lumabas siya sa maliit nilang balkonahe kung saan may kaunting silong mula sa ulan. Sumunod si Chance, maingat ang bawat hakbang. Huminto sila, magkaharap. Ang tanging pagitan ay ang malamig na hangin ng gabi. Alam ko, panimula ni Chance. Alam ko na, bago pa ako tuluyang magising. Napatingin sa kanya si Ella, naguguluhan. Narinig ko ang boses mo araw-araw, pagpapatuloy niya. Pero ang mga ala-ala ko, tungkol kay Elaine, naguluhan ako. At nang imulat ko ang aking mga mata at nakita kita, alam ko nang hindi ikaw ang babae sa nakaraan ko. Pero, bakit hindi mo sinabi? Nanginginig na tanong ni Ella. Dahil natakot ako. Pag-amin ni Chance, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Natakot ako na kapag nalaman ng lahat ang totoo, aalis ka. At sa maikling panahon na yon, Ella, mas natakot akong mawala ka kaysa sa harapin ang katotohanan. Patawarin mo ako sa aking kaduwagan. Naramdaman ni Ella ang pag-init ng kanyang mga mata. Magsasalita sana siya, pero inunahan siya ulit ni Chance. Kasalanan ko rin. Pareho tayong may kasalanan. Pareho tayong pumasok sa isang kasinungalingan. Pero may isang bagay na totoo sa lahat ng ito, Ella. Lumapit siya ng isang hakbang. Dahan-dahan, inabot niya ang kamay ni Ella. Mainit ang kanyang palad, sa kabila ng lamig ng ulan. Ang pagmamahal ko sa'yo, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi ko minahal ang isang Ella na nasa isip ko lang. Minahal ko ang Ella na nag-alaga sa akin, ang kumanta sa akin kahit sintonado, ang nagbasa sa akin ng mga kwentong pambata. Minahal kita, Ella. Ikaw. Isang butil ng luha ang pumatak sa pisngi ni Ella. Pero ngayon, hindi na ito dahil sa sakit. Mahal din kita. Pag-amin niya, ang mga salitang matagal na niyang itinatago. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Chance. Dahan-dahan niyang hinila si Ella palapit sa kanya hanggang sa wala ng pagitan. Niyakap niya ito ng mahigpit. Sa wakas, naramdaman ni Ella ang init na matagal na niyang hinahanap. Ang pakiramdam ng pagiging nasa tahanan. Humiwalay si Chance sa yakap at tinitigan siya sa mata. Gusto kong gawin ng tama ang lahat, sabi niya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa basang sahig, hawak pa rin ang kanyang kamay. Wala akong singsing, wala akong kayamanan dito. Ang tanging dala ko lang ay ang puso ko at ang pangako na hindi na kita bibitawan. Tumingala siya. Ang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Pakasalan mo ako, Ella. This time for real. Dahil mahal na mahal kita.
Hindi na napigilan ni Ella ang kanyang mga luha. Ngumiti siya sa gitna ng pag-iyak at tumango ng paulit-ulit. Oo, sabi niya. Oh, Chance, papakasalan kita. Tumayo si Chance at sa ilalim ng tumitilang ulan, sa isang maliit na balkonahe sa isang simpleng kapitbahayan, ibinigay nila sa isa't isa ang kanilang unang tunay na halik. Isang halik na nagsasara sa kabanata ng mga kasinungalingan at nagbubukas sa isang bagong simula na binuo sa katotohanan, pagpapatawad, at isang pag-ibig na piniling mabuo sa kasalukuyan.